Part 7. How long have you known my brother? Nilingon ko siya sandali, tumingin siya sa labas. Tinutok ko na ang mata ko sa pagmamaneho nang marinig ko siyang magsalita. Matagal na, pero ngayon lang kami nagkita. Nagtadges ang bagang ko, kung ganun totoo nga na matagal na silang magkakilala. How long, at bakit ni minsan hindi naman kita nakita kung kaibigan ka nga ni Alexander? Nagtatakang tanong ko, I know everything about my brother. Everything, so how come I don't know that they're friends? Bata pa lang kami, at mahabang kwento. At ayaw ko munang pag-usapan. Magkaibigan lang kami ni Alexander kung yun ang inaalala mo. Nilingon ko siya at nakatingin pala siya sa akin. Nag-iwas ako ng tingin at ibinalik ang tingin sa harap. Napatikhim ako. I'm just asking, how about Draco? Kilala mo na ba siya bago ka pa mapunta sa akin? If I can't ask Draco, maybe I can have my answer on her. Napalingon ako nang hindi siya sumagot. Napakunot ang noo ko nang makita na nakapikit siya. Hinintay ko siyang sumagot, pero nakarating na lang kami sa venue nang wala akong nakuhang sagot. Sabay kaming pumasok sa loob, nagtaka pa ako kanina nang makitang napahinto si Nerissa sa labas ng munisipyo. Nakakunot ang noo niya at parang nagtataka kung bakit kami nandito. Na dapat ay nasa simbahan dahil kasal ang pupuntahan namin. Nauna na ako sa kanya at nakita ko na si Draco sa bungad ng pinto. Nakangisi ito at napatingin sa likod ko. Sinaman ko siya ng tingin at napailing lang itong lumapit sa akin. We did bro hug. Hey, mas nauna pa ako sa inyo. Nasa loob na ang dalawa, kayo na lang ang hinihintay. Bakit ba kasi late na kayo, samantalang mas malapit ka nga dito? Shut up, let's just go inside and finish this. Linagpasan ko na siya, napahinto pa ako nang makita na lumapit ito kay Nerissa at ginulo ang buhok nito. Napakunot ang noo ko, napatigil naman ito at napaayos ang tayo nito. Mabilis itong naglakad palapit sa akin at inakbayan ako. Sinaman ko lang siya ng tingin at sabay na kaming pumasok. Kasunod lang namin si Nerissa na nilang. Mabilis na tumayo ang dalawa nang makita kami. Finally you're here, akala ko hindi na kayo dadating eh. Lumapit lang ako kay Alexander and we did the bro hug. Pagkatapos ay binalingan ang katabi nitong babae. Hi Alejandro, kumusta? Guwapo ka pa rin, pero syempre mas guwapo ang mapapangas awa ko. Napailing akong napangisi sa sinabi ni Aviana ang mapapangasawa ng kapatid ko. I know, we have the same face remember. Napanguso lang ito at kumapit sa braso ni Alexander. Just accept it age, mas guwapo talaga ako sa'yo, di ba Nerissa? Bilang nito sa katabi ko, nagulat pa ako nang tumili si Aviana at mabilis na lumapit kay Nerissa na nakangiti din. Ah, nandito ka nga. Hindi ko akalain na nandito ka talaga. Akala ko nagbibiro lang si Alexander eh. They hug each other, happiness is visible on both sides. Ngayon ko lang nakita na genuine ang pagkakangiti ni Nerissa, yung hindi pilit at kusa lang. The time suddenly stopped at nakatingin na lang ako sa mukha niyang nakangiti. Nag-usap sila na parang sila lang ang nagkakaintindihan. Nakakunot ang noo na napatingin ako sa kapatid kong ngayon ay nakangisi. Pati ba naman si Aviana kilala niya? Am I missing something? Masaya akong makita ulit ang mga taong matagal kong hindi nakita. I know Aviana through Alexander, nang minsan kami noong dumalaw sa bahay ampunan at pinilit lang ako na sumama ni Alexander at napilit ko din na sumama si Hayes noon. Kung pwede lang na ibalik ang lahat ng nakalipas, kaso ang buhay ay walang rewind. Kaya dapat na maging wise tayo sa mga magiging desisyon natin. Lahat ng nangyayari ay may dahilan at nakatadhana na. Leon ang paniniwala ko, katulad ng palaging paalala ni Mama. Nagsimula ang seremonya ng kasal at nakikinig lang kami. Habang si Aviana at Alexander ay nakaharap sa isang judge na nagkakasal sa kanila. Nakangiti akong pinagmamasdan sila, kahit naramdam ko ang matang nakatanghad sa kaliwa ko. Kita ko ang nakakunot niyang noo sa gilid ng aking mga mata. Siguro ay nagtataka siya kung bakit pati si Aviana ay kilala ko. Hindi ko na lang siya pinansin at ipinagpatuloy ko na lang ang pakikinig sa sinasabi ng judge. Matapos ang kasal ay kakain lang daw kami sa restaurant. Gusto ko sanang sumabay sa sasakyan Ayla Alexander para makausap ko si Aviana. Matagal kaming hindi nagkita at siguradong marami kaming mapag-uusapan.
Hindi katulad nitong katabi ko na napapanisan na ako ng laway at panay ang buntong hininga lang habang nagmamaneho. Humalukip-kap na lang ako at pinag-cross ang mga braso sa dibdib ko. Ramdam ko ang tingin niya kapag hindi ako nakatingin, nakakapaso. Kaya nilibang ko na lang ang sariling tumingin sa mga nadaraanan naming establishmento. Nang makarating sa restaurant ay nakita ko pa ang bagong mag-asawa na naghihintay sa amin sa pinto. Kumaway si Aviana nang makababa ako, mabilis akong lumapit at iniwan si Hayes. Agad na kumapit si Aviana sa braso ko at iginiya akong pumasok. Nagpaiwan si Alexander at hinintay ang kapatid. Panay ang kwento ni Aviana habang papunta kami sa mesang nakalaan sa amin. Sa rooftop, mayroong mga waiter din na nakahileres sa dinaanan namin at yumuyuko kapag nasa harap na nila kami. Nakakatuwa at ramdam ko din ang kasiyahan ni Aviana. Lalo na nang makita ang ayos ng rooftop. Kwento niya ay dapat daw dito na lang sila ikakasal, ang kaso hindi daw makakarating ang pari na inimbitahan nila. Nang tinanong ko kung bakit ay nagkibit balikat lang siya at ngumiti. Hinailan niya ako at nilibot namin ang ayos ng venue nila. Maganda nagpagkakaayos, mula sa mesa, sa upuan lahat ay may dekorasyon ng iba't ibang kulay ng rosas. Natawa ako nang makita ang picture nilang dalawa, at may caption ng "Marrying my best friend." Tapos ang nasa picture ay puno ng icing ang mga mukha nila, parehong nagtatawanan. Napatingin ako kay Aviana nang lumapit ito sa gilid ko. Nakabusangot ito at masama ang tinging nilingan ang nasa likod namin. Sino ang gumawa nito? Ang dami nating picture, ito pa talaga ang napili. Natawa naman si Alexander at nilapitan ang asawa, ginulo nito ang buhok bago niyakap. Ang cute mo kaya dyan. Napatingin ako kay Hayes na nakatingin din pala sakin, nawala ang ngiti ko at tumikim. Tumalikod na ako at umupo kung saan nakaupo na pala si Draco. Nakangisi ito at tiningnan ang nasa likod ko, inirapan ko lang siya at naupo sa katapat niyang upuan. Sumunod na din ang bagong mag-asawa at nakasunod ni Hayes at umupo sa katabi kong upuan, napausog pa ako at pinanliitan lang ako nito ng mata. Napaayos ako ng upo at tumingin sa kaharap namin. Nagtaas ng kamay si Alexander sa waiter at ipinahanda na ang mga pagkain. Gusto ko silang kausapin tulad ng dati kapag magkakasama kami, pero nang makita ang tingin sa akin ni Hayes ay napapakagatlabi na lang ako at yumuyuko. Nakwento din nilang hindi makakarating ang ibang kaibigan nila. Lalo na at biglaan ang kasal, kaya hindi na ito nakadalo. Ang ibang upuan at mesang naroon ay bakante. Napahinga ako ng malalim nang tumayo si Hayes at nagpaalam na magbabanyo. Napakagatlabi ako at sinundan pa siya ng tanaw. Napangiwi akong napatingin sa mga kasama ko sa mesa, tumikim si Draco, at nakatingin silang lahat sakin. Napahawak ako sa baso at napainom, pinagpatuloy ko ang pagkain ng pasta nang tumikim si Aviana at nagsalita. So, magkwento ka naman Risa, ang tagal nating hindi nagkita lahat tapos hindi ka man lang umimik dyan. Kanina pa kami nag-uusap at nakikinig ka lang sa amin, hindi ka man lang nagre-react. Nasaan na ang madaldal naming kaibigan, ilabas mo siya. Natatawang saad ni Aviana. Yeah, where, our chatty friend. Noon hindi ka nauubusan ng kwento pero ngayon sobrang tahimik mo. Napakibit balikat lang ako sa sinabi ni Alexander. Napahinto ako sa pagkain at napatingin sa kanila, ibinaba ko ang dapat isusubo na pasta at napabuntong hininga. People change my dear friends, katulad nyo. May paabi-sabi pa kayong walang talunan at mag-best friend kayo. Pero tingnan mo nga naman ang tadhana, heto at kasal na kayo. Nagkatinginan sila sa sinabi ko, palagi kasi niyang deni-deny dati na walang magbabago sa kanila at kahit pumuti ang uwak hindi sila magkakagusto sa isa't isa, kahit ang totoo, hindi man nila aminin halata na hindi lang sa pagkakaibigan ang turingan nila, takot lang silang umamin sa isa't isa na masira ang pagkakaibigan na meron sila. Ako naman ang napangisi, pero nang dama po ang tingin ko kay Draco na nakangisi din, kinindatan. Pa ako nito, nakasandal siya sa upuan niya at parang nanuhod lang ng isang palabas. Iniiba mo lang ang usapan saan ka ba kasi nagpunta? Bigla na lang kasi kayo nawala ng mama mo Leon ang sabi ni Alexander sakin, naglaho. Daw kayo na parang bula at walang nakakaalam kung nasaan kayo. Hinawakan na ni Aviana ang braso ko. May nangyari lang kaya kinailangan namin umalis noon ni mama.
Pasensya na kung hindi na ako nakapagpaalam sa inyo. At saka matagal nang nangyari yon, move on na kayo. Sagot ko sa tanong ni Aviana, nakatingin lang sila sa akin na parang hindi kumbonsido sa sagot ko. Bakit hindi ka man lang tumawag, sobrang nag-alala kami. Lalo na si Hayes, napaayos ako ng upo nang mapahinto si Aviana sa pagsasalita at nakatingin sa likod ko. Kahit hindi niya banggitin kung sino ang taong nasa likod ay alam ko na kung sino ta. Lalo na nang magsalita ito sa malamig na boses. I'm sorry but we have to go. I still have things to work out. Napatayo ako nang lamapat ang palad nito sa balikat ko. Congratulations again, expect my gift tomorrow in your house. Tumayo na din ang mag-asawa at lumapit dito si Hayes, nang tumingin sakin si Hayes ay napaayos ako ng tayo. Let's go. Nauna na itong maglakad, kaya mabilis akong lumapit kay Aviana at Alexander. Congratulations sa inyong dalawa, sa susunod na tayo magkwentuhan. Sabi ko at niyakap silang dalawa. At ikaw, bilang ko kay Alexander, huwag mong paiiyakin to ha, sakin ka mananag-o, sa susan ko na kayo gigisahin, ko pang magisa din eh. Nagkatawanan kaming tatlo at napailing ako, sigurado kasi kapag ginisa ko sila sa relasyon nila, katutak na tanong din ang ibabato nila sakin. Si Draco naman ang binalingan ko at busy sa telepono niya. Napapailing na tinapik ko ang balikat nito, ngumiti ako sa kanila at mabilis na sinundan si Hayes. Lakad takbo ang ginawa ko at nakita kong naghihintay ito sa pinto ng restaurant. Mabilis akong lumapit. Nang makita ako nitong papalapit ay mabilis din itong tumalikod at naglakad sa parking. Tahimik akong sumunod hanggang sa makasakay kami pareho sa sasakyan niya. Huminga ako ng malalim at nagkabit ng seatbelt at napapatingin sa kanya na nakakaunot na naman ang noo. Nakagat ko ang ibabang labi nang magsalita ito. Whatever your secrets is, I'll make sure you'll tell me yourself. Napayuko ako at nilero ang daliri ko sa kamay, hindi ko pinansin ang sinabi niya at nagpianggap na hindi ko yun narinig. Nakarating kami sa bahay at pinalabas niya lang ako nang nasa gate na kami at mabilis na pinaharurot ang sasakyan. Mabilis naman na lumapit ang mga bantay sakin at iginiya akong pumasok sa loob. Napapabuntong hininga akong pumasok. Bakit ba napakakomplikado ng buhay, o ako lang ba ang nagpapahirap sa aming dalawa? Katulad ng sinabi ni Draco, pareho lang kaming nahihirapan ni Hayes sa sitwasyon namin. Pero iba naman ang pakay niya sakin eh. Anak ako ng isang traidor, at naghihiganti siya. Hindi ko sasabihing tama o mali ang ginagawa niya. Wala ako sa posisyon niya para gawin yun. At ako, hindi ko pa kaya na sabihin sa kanya. Palaging nangingibabaw ang takot sakin, kasalanan ko itong lahat, kung hindi ako pumayag dati sa pakiusap niya, baka sakaling maayos ang lahat ngayon, pero huli na ang lahat kung ngayon pa ako magsisisi, nangyari na ang lahat, tapos na. Marami na ang nagbago, hiling ko lang na sana kung nasaan man ngayon si Amanda ay maayos ang naging buhay niya. Katulad ng palagi niyang sinasabi noon. Gustuhin ko man na magtanong ng tungkol kay Amanda kay Hayes, sigurado nang maghay-hinala na siya kung bakit. Lahat halos ng kaibigan niya ay kilala ko. Gusto ko din siyang makausap, bago ko sabihin kay Hayes ang lahat. Hindi ko alam kung anong deal ang meron sila ni Hayes, pero sana sa ikabubuti ay layon. Nadala na ako, ayoko nang maulit ang hangyari dati. Nakatulugan ko ang paghihintay kay Hayes, hanggang sa magising akong hindi talaga siya umuwi. Nalaman kong nag-text ito kay Nailara na hindi makakauwi kagabi at may inaasikaso. Matapos mag-agahan ay naglinis na ako sa kwarto niya ang inuna ko. Matapos ay sinunod ko ang banyo. Hawak ang basket na may lamang hinubad niya ay napahinto ako sa nakitang papel. Address yun, nang baklatin ko sa pagkakakulupot, binaliktad ko pa at napakunot noo, parang pamilyar kasi ang address. Pero imposible naman, malayo ang lugar na ito, at huling naalala ko ay kinasusuklaman ni Amanda ang lugar na to. Pero bakit may address dito si Hayes, walang ibang may alam maliban sa aming dalawa ni Amanda sa lugar na ito. Napapabuntong hininga akong isinuksok ito sa bulsa ng pantalong suot. Baka nagkakamali lang ako ng alala, imposible kasi, pero kung hindi si Amanda ang nagbigay nito posibleng malaman ito ni Hayes. Nanlaki ang mata ko sa naalala, imposible. Lutang akong bumaba ng hagdan at iniisip pa rin ang nakita. Nasa huling baitang na ako ng hagdan nang makita si Ate Marge na nakabusangot,
Nilapitan ko ito at hinawakan ang braso kaya napahinto siya at napaharap sakin. Bakit Ate Marge, may problema ba? Mas lalo siyang napabusangot at umiling bago nilingan ang garden kung saan siya galing, napasunod ang tingin ko doon at napakunot noon na napatingin sa kaharap. Lumapit ito sa kin at bamulong, inilapit ko naman ang tainga ko sa kanya. May magandang babae na bisita si Sir Hayes, ang kaso nakakatakot ang aura, nakakamatay ang tingin. Nako, ngayon na nga lang siya ulit dumalaw rito mas nakakatakot na siya ngayon. Bulong niya at napataas pa ang dalawang balikat na parang kinikilabutan. Nakuryoso ako sa sinabi niya, kaya napatingin sa direksyon papuntang garden. Ikanawit ni Ate Marge ang kamay niya sa braso ko at naglakad. At dahil nakakakawit siya sakin ay nadala ako hanggang sa makarating kami sa kusina. May inilapag na pagkain si Nailara sa counter at tinanguan nito si Ate Marge. Nagtaka pa ako nang kunin niya ang dala kong basket na may labahan at ibinaba niya ito sa sahig, matapos ay inabot ang tray na may laman na pagkain, nakasunod lang ako sa ginagawa niya, hanggang sa inabot niya sakin ang tray at nakangiti. Nerissa, pwede bang ikaw na ang magdala nito sa garden? Nakakatakot kasi ang babaeng nandun eh. Marge, ikaw talaga. Sita ni Nailara at tumingin sakin. Huwag kang magpapaniwala dyan, mabait naman ang batang yun, may pagkaseryoso lang talaga. Napatango na lang ako at kinuha ang tray kay Ate Marge. Naglakad na ako papuntang garden at naabutan ko nga ang babaeng nandun. Lahat ng suot niya ay itim, mula sa crop top na suot at pantalon hanggang sa boots. Maging ang buhok nitong lagpas bellcat ay itim din. Nilakasan ko ang loob at lumapit, inilapag ko ang dalang pagkain sa bilugan na mesa. Tumikim ako para makuha ang atensyon niya, mabilis naman itong lumingon. Nabigla ako sa nakita ko, nakangiti siya pero hindi abot hanggang mata. Malamig ang tingin nito kahit nakangiti, naalala ko ang sinabi ni Ate Marge. Nakakatakot nga ang taong ka. Lumapit ito sakin, at mas lumapad ang ngiti, napangiti na din ako sa kanya. Amanda, anong ginagawa mo dito? Tanong ko at nawala ang ngiti nito, naging mabagsik ang anyo nito at napaatras ako. Amelie, anong ginagawa mo dito? Napatawa ito sa tanong na parang aliw na aliw. Oh Risa, I'd love to see that look in your eyes, but you know me, I don't hurt any only girl best friend. Hindi ikaw ang best friend ko Amelie, it's Amanda. At oo magkaibigan tayo, pero hanggang doon lang yun. Napahawak ito kunwari sa dibdib niya. Ouch best friend, you're hurting my feelings. But anyway how are you? How was your stay here? Napakunot ang noo ko sa sinabi niya. Alam mo na nandito ako. Napangisi naman ito at naupo, kumuha ito ng pagkain at isinubo bago nagsalita. Yeah I heard. Sagot nito at nag-iwas ng tingin. Amelie. Tawag ko sa pangalan niya na may pagbabanta, napatingin naman ito sakin at tumaas ang gilid ng labi. Narinig ko nga lang, at hindi ka ba masaya na makita ako? Kaibigan mo pa rin naman ako Una tayong nagkakailala kaysa sa Amanda na yun. Napatingin lang ako sa kanya na walang ekspresyon. You do realize that you're just talking about yourself. Ano ba yan pati ako napapa-English eh. Umismid lang siya at sinaman ako ng tingin. Napapabuntong hinga akong umupo sa katapat niyang upuan, napatingin naman siya at itinulak ang pagkain nasa harap niya sakin, umiling lang ako at tiningnan siya. Amelie, kaibigan kita kahit hindi ikaw ang best friend ko. Sinaman niya lang ako ng tingin, kaya napakagatlabi ako para pigilin ang tawa ko, ayaw niya kasing tinatawag na hindi kami mag-best friend. Kilala na kita, hindi ka lang pupunta dito para alamin ang lagay ko. Mas lalong sumama ang tingin niya. Hindi ba pwedeng gusto lang kitang makita? Umiling ako. Napabuntong hinga ito at tumayo, nakatingin lang ako sa kanya at hinintay siyang magsalita. Gusto ko lang na may makausap, at nalaman ko kay Draco na nandito ka nga. Sakto na wala si H, kaya nakalusot ako. Nakangiti ito, pero bakas ang lungkot sa mga mata. Napatayo ako at lumapit sa kanya, niyakap ko siya. Napatigil siya at kalaunan ay gumanti na din ng yakap. Hindi pa rin kita best friend. Sabi kong pareho naming ikinatawa. It's okay, ikaw naman ang best friend ko. Tugon niyang hinigpitan ng yakap. Gamaan ang pakiramdam ko, nakalimutan ko kung nasaan kami. Matagal kaming nagyakap at siya na mismo ang humiwalay sa yakap namin.
Nakangiti na ito ngayon, hinaplos ko ang pisngi niya. Do you see her in me? Napatigil ako sa paghaplos at napatingin sa mata niya. Amelie, just answer me, napatango ako at lumungkot ulit ang mata niya at tumalikod. Narinig ko itong sumangot, kaya pumunta ako sa harap niya at ngumiti. Kinuha ko ang kamay niya, nagtaka pa siya at may sasabihin sana nang maunahan ko siyang magsalita. Nakikita ko siya sa'yo yes, kasi iisa lang naman kayo. Pero alam ko kung ikaw iba ikaw o si Amanda, baka nakakalimutan mong ako ang una mong naging kaibigan. Itinaas ko pa ng ulo ko at minusuan siya, napatawa naman siya at ginulo ang buhok ko. Sinong makakalimot, kung kailan ako lumabas ay saka ka nagpakita. Naalala ko pa na sabi mo kay Amanda nasaan si Amelie. Nakangising kwento niya, well Amanda told me. Nagulat pa daw siya kung sino ka kung hindi ka nagpakilala. Natatawa niyang saad, maski ako ay natawa. Naalala ko din yun, nauna ko kasi siyang makilala kaysa kay Amanda. Pero si Amanda ang mas naging close ko at palagi kaming magkasama. Pero si Amelie kahit minsan lang siyang lumabas kapag naughty trigger, naging malapit na din kami. Inaasar ko lang naman siya na hindi ko siya best friend. Tuldok. At alam niya yun kaya confident siya na best friend ko. Naupo kami ulit at nagkwentuhan saglit hanggang sa may tumawag sa kanya at nagpaalam. Hinatid ko siya hanggang sa gate, humarap siya sa akin at lumingon kung may makakakita sa amin bago ako niyakap. Gumanti ako ng yakap nang magsalita siya. Till see you soon, babalik ako. Mamasyal tayo para hindi ka mabagot dito. Saad nitong humiwalay sa yakap at ginulo ang buhok ko. Napalabi lang ako sa sinabi niya. As if papayag si Hayes na lumabas ako. Napailing lang siya. E di itatakas kita. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Ibabalik din naman kita, mamasyal lang tayo katulad ng dati, at sigurado na matutuwa din si Amanda na makita ka. Dugtong nito nang hindi ako magsalita. Amelie, napailing lang ito at tumalikod na. Nang may maalala ay mabilis ko siyang hinabol bago pa siya makalabas ng gate. Amelie sandali. Lumingon naman ito at inilabas ko ang nasa bulsa ko. Ikaw ba ang nagbigay nito kay Hayes? Itinaas ko ang hawak na papel at lumapit siya. Binuklat niya at binasa, nakita ko ang kakaibang emosyon na dumaan sa mukha niya. Ngayon kumpirmado na siya nga ang nagbigay. Humarap siya sa akin na nakangiti, pero nakatingin lang ako sa kanya. Saan mano nakuha ito? Huwag mong sagutin ang isa pang tanong ang tanong ko Amelie. Tumigas ang anyo niya sa sinabi ko, napatembagang siya bago ulit magsalita. Ngayon ay parang nagpapigil lang siyang wag magalit. Huwag mo nang pansinin ito, wala lang to. Amelie, huwag kang mag-alala, wala akong ginagawang masama. Well hindi pa sa ngayon, pero nandyan naman si H huwag kang mag-alala. Mabilis na itong tumalikod at umangkas sa dalang niyang Bugatti. Napalingon pa ang mga bantay sa akin kaya mabilis na akong tumalikod at bumalik sa loob. Amelie, sana kung ano man ang gagawin niya ay hindi niya o nila ni Amanda ikasira. Kong pagsisihan ang minsang pagtulong ko sa kanila. Hindi pa daw sa ngayon, pero may plano siyang hindi mag-NA. Ano bang nangyayari? Akala ko nang umalis ako ay magiging maayos na sila. Pero bakit parang mas lumalala pa? Oy Nerissa anong meron sayo at parang hindi ka naman natakot dun sa bisita kanina? Nakita ko pang ginulo niya ang buhok mo sa may gate nang mapadaan ako. Parang close na close kayo, o baka naman kilala mo. Umiling ako sa sinabi ni Ate Marge, nandito kami ngayon at kumakain ng hapunan, hindi na naman uuwi si Hayes, yun ang sabi ni Nailara. Hindi ko alam. Sagot ko at nagkibit balikat lang. Mabait naman kasi ang batang yun, nakakatakot lang minsan lalo na kapag hindi ka pasanay sa kanya. Kung ganun sanay na si Neres sa dun sa babae nay. Kung nakita nyo lang ang closeness nila kanina, masasabi mo na matagal na silang magkakilala. Pareho silang napatingin sakin, ang katsarang nasa bibig ko ay nakagat ko. Hindi naman siya nakakatakot kung kikilalanin mo siya. Mukha lang siyang nakakatakot dahil sa makeup niya. Katwiran ko, hindi ko naman pwedeng sabihin sa kanila na kilala ko si Amelie. Naningkit ang mata ni Ate Marge kaya yumuko na ako at ipinagpatuloy ang pagkain. Kung ganon nakausap mo, tanong niya at tumanggo ako. Si Nailara ay tumayo na at nagpunta sa lababo at inilagay ang pinagkainan niya. Wala si Sir Hayes nakakausap sa kanya kaya ako na lang ang nag-entertain. Mabait naman siyang kausap,
Huwag ka lang titingin sa mata niya. Natawa kami pareho sa huling sinabi ko. Oo nga nakakatakot talaga siyang tumingin. Pero dahil sa sinabi mo, naalala ko tuloy ang sinabi noon ng teacher namin. Don't judge a book by its cover. Matapos ang pagliligpit sa kusina ay dumiretso na ako sa kwarto. Matapos magbihis ng pangtulog ay nahiga na ako sa nakalatag na higaan ko sa sahig. Inaayos ko na ang unan ko nang biglang bumukas ang pinto. Napaangat ang mata ko dun at napaupo, akala ko ba hindi siya uuwi ngayon? Bakit siya nandito? Walang emosyong pumasok siya at diretso sa kwarto niya. Hindi niya isinara ang pinto kaya narinig kong pumasok siya sa banyo. Napabuntong hinga akong humiga, itinaas ko ang kumot hanggang dibdib at tumingin sa kisame. Bakit kaya siya biglang umuwi? Nalaman kaya niyang pumunta dito si Amelie. Sigurado naman na nakarating na sa kanya yun, marami siyang tauhan sa labas at loob ng bahay. At si Nailara, siguradong nagsabi din ito kanina. Ang dami kong iniisip nang biglang may tumikim at napatingala ako sa taong nasa yuluhan ko. Nagpupunas pa siya ng basang buhok at nakatapis lang ng tuwalya sa ibabang katawan. Mariin akong napalunok sumakit ang lalamunan ko dahil sa ginawa kong paglunok ng nakatingala sa kanya. Close your mouth at baka pasukan yan ng ipis. Saad nitong umalis sa yuluhan ko at naglakad papuntang sopa at doon umupo. Mabilis naman akong napaupo at humarap sa kanya. Nagpupunas pa rin siya ng ulo niya habang nakatingin sakin. Natikom ang bibig ko at yumuko. Napaangat lang ulit nang magsalita siya. Come here. Itinap nito ang kondongan niya at napatingin ako dun bago ibinalik ang tingin sa seryosong mukha niya. Tumayo na ako na nakakuyom ang dalawang magkawak na kamay. Hindi ako lumapit at nanatiling nakatayo sa harap niya. Closer. Naglakad pa ako ng 2 hakbang, at bawat hakbang sasabihin niyang closer. Hanggang sa hindi ko na malayan na nabunggo ko na ang tuhod niya. Nakayuko kasi ako, napatingin sa kanya nang magsalita siya. Anong napag-usapan niyo ng bisita ko kanina? Nakakunot ang noong tanong niya. Napalunok naman ako, hindi ako makapagsalita. Napasigaw ako nang bigla niya ako hilahin diretsyong paupo sa kondongan niya. Ngayon ay nakaupo akong paarap sa kanya, ramdam ko rin ang bagay na tumutusok sa puweten ko. Napaharang ang 2 kamay ko sa pagitan namin. Nakatingin lang ako sa mata niya at napakagatlabi. Nakita kong sinundan ng mata niya ang ginawa kong yun. Matem siyang nakatingin sa labi ko, sabay marahang humahaplos ang kamay niya sa magkabilang biwang ko. Napapasinghap ako sa ginagawa niyang paghaplos. Hanggang sa tinawid niya na ang pagitan ng mga labi namin. Ito ang una, na parang hindi siya naghahabol kong humalik. Dahan-dahan at ramdam ang pag-iingat sa bawat halik niya. Bakit parang biglang nagbago? Ilang araw lang kaming hindi nagkita. Bakit parang iba ang kasama ko ngayon? Si Hey ba talaga to? Hindi naman sa nagrereklamo ako, pero parang may kakaiba kasi. Ngayon lang ako hinalikan ni Hayes ng ganito, yung hindi ko mararamdaman na dumudugo ang labi ko at hindi nalalasahan ang dugong mula sa labi ko kapag humahalik siya. Napahiwalay ako sa halik niya, pareho naming habol ang hininga at nagkatinginan. Nakatingin lang siya sa aking mata na parang may hinahanap. Nang walang makuhang sagot ay inilapit niya mukha sa gilid ng mukha ko at napapikit ako. Hinalikan niya ang tainga ko at bamulong. Straddle me. Nag-init ang mukha ko sa gusto niyang gawin ko. Nakangisi siyang nakatingin lang sakin, haplos pa rin ang biwang ko. At sa bawat haplos niya ay mas lalo akong naiinitan. Itinigil niya ang paghaplos sa biwang ko, at nanlaki ang mata ko sa sunod niyang ginawa. Ginalaw niya ang ibabang parte ng katawan namin at ramdam ko ang kanyang kahandaan. Nakatingin lang ako sa kanya at hindi ko alam ang gagawin. Nang siya na mismo ang naghubad ng suot kong pangtulog. Let's take this off. Bakit parang biglang namungay ang mata ko sa sinabi niya? Napatingin ako sa labi niya habang hinuhubad niya ang damit kong pang-itaas. Napalunok ako at kusa ko nang itinaas ang 2 kamay para mabilis niyang maubad ang damit ko. At dahil wala na akong suot na pangloob, bumulaga sa kanya ang harapan ko. Nakita kong umalo ng Adam's apple niya at nakatutok ang mata niya doon. Inilapat niya ang kamay niya doon at agad siyang sumubsob sa dibdib ko at napatingala ako. Napahawak ako sa buhok niya at lumiyad ng bahagya, habang ang isang kamay niya ay nakaalalay sa likod ko,
Ang isa ay humahaplos sa suot kong pajama, napapakagat labi akong nakapikit at hinayaan siya sa ginagawa. Sa ilang beses na namin itong ginawa, ngayon parang hindi ko na mapigilan ang sarili na hindi masarapan, lalo na sa eksperto niyang dila na pinaglalaroan ang isa kong korona. Lumipat siya sa kabila at parang uhaw lang na bata. Nakapikit akong naramdaman na inihiga niya sa malambot niyang kama. Napadilat ako at tiningnan siya at likod na lang niya ang nakita ko, papunta sa banyo. Pumikit ulit ako, siguradong bukas ay babalik na naman siya sa dati. Itong ginawa namin ngayon, wala lang ito sa kanya. Labasan niya lang ako ng init niya sa loob. At katulad ng dati, baliwala na naman ako, kailan ba ito matatapos? Namimiss ko na ang mga kapatid ko. Namiss ko na sila, kahit kulang ang oras ko sa kanila at least nakakasama ko sila kahit sandali. Nakikita na maayos lang sila pareho, na madadatnan ko na naglalaro, sasalubungin ako ng yakap. Napadilat ako nang may maramdaman sa hita ko na malamig. Hayes, anong ginagawa mo? Just rest up, papahirapan pa kita bukas. Napapikit ako sa sinabi niya at sa unang pagkakataon ay napangiti ako, kahit na nang sabihin niyang pahihirapan pa niya ako bukas, his gesture, ang ginagawa niya ngayong gagpuna sa mga hita ko ng maligamgam na towel. Sapat ng patunay na may nagbago talaga sa pagtrato niya sakin. Lulubusin ko na, baka ngayon lang ito at sa susunod bumalik na ang dating siya, damilat ako at tiningnan siyang pinupunasan. Parin ang hita ko, maging ang gitna ko na may naiwang ebidensya sa ginawa namin. Pwede mo ba akong kuhanan ng tubig? Akala ko ay hindi siya makikinig sa sinabi ko dahil may pagkapaos, nagulat na lang ako nang tumayo siya at lumabas. Wala pa rin siyang saplot sa katawan, kaya napapikit ako nang makita ang pangupo niyang may kabilugan. Here, hindi ko man lang naramdaman ang paglapit niya, tinulungan niya din akong maupo para makainom. Salamat. Tanging pagtangulang ang sagot nito at inilapag ang baso sa gilid ng kama. Inihiga niya ako ulit at inumutan, nakatingin lang ako sa kanya dahil sa pagbabago iya. Kung dati ay basta niya na lang akong iiwan pagkatapos niyang pagsawaan. Pero ngayon, nandito siya at pinunasan niya pa ako. Hinayaan niyang utusan ko siya, na ni minsan ay hindi nangyari. Inangat ko ang kamay ko at hinawakan ang pisngi niya. Nagulat pa siya at napaangat ang tingin sakin. Kung pwede ko lang ibalik ang dati ginawa ko na, ngumiti ako ng malungkot at hinaplos ang pisngi niya. Pero hindi ko na maibabalik ang mga nangyari na. Napakunot ang noo niya sa sinabi ko. Hinawakan niya ang kamay kong nasa pisngi niya. What do you mean by that? Itinikom ko ang bibig at umiling, gumalaw ako at tinalikuran siya. Can you just tell me? You know these past few days, may mga nararamdaman akong hindi ko naman nararamdaman noon. At bakit parang nakilala na kita dati, sigurado ka bang ngayon lang tayo nagkita? Hindi ba tayo nagkita noong magkaibigan kayo ni Alexander? My head aches sometimes and I can see a glimpse of a person. Ngayon lang naman nangyari to, simula nang dumating ka palagi nang sumasakit ang ulo ko na hindi ko alam ang rason. Frustrated ang boses niya, pumikit lang ako at hindi siya sinagot. Siguro kung may sinabi pa siya ulit, baka sakaling magsalita na rin ako. Pero dumaan ang ilang minuto, hindi na siya nagsalita pa. Naramdaman ko na lang siyang umalis ng kama, hindi ko alam kung nakatayo lang siya sa likod ko o wala na. Hindi ko narinig ang yapak niya na umalis. Paimpol akong lumingon at wala na nga siya doon. Paano niya kaya nagagawang maglakad na walang tunog? Pumikit na lang ulit ako at pinilit na makatulog. Naalimpungatan ako sa tunog na nanggagaling sa banyo. At mukhang ngayon palang maliligaw si Hayes. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta matapos ang nangyari kagabi. Napatingin ako sa labas ng bintana, madilim pa. Naglibot ang paningin kong inaantok pa at hinanap ang malit niyang orasan na sa maliit niya itong mesa. Pinalit ko ang mga mata para makita kung anong oras na. Napahiga ako ulit at napatikip ng kumot, ang aga pa. 4:00 pa lang ng madaling araw, napadilat ang mata ko at napayuko sa katawan kung wala pa ring saplot. Napapakagat labing niyakap ko ang kunot sa katawan ko, nag-init ang pisngi ng maalala ang nangyari kagabi. Nakakapagtaka na hindi niya ako pinilit na angkinin ulit, na kung dati ay hindi siya makonteto sa 1 o 2 round, himala nga kagabi at hindi niya na ako pinilit na gawin namin ulit yun. Nanlaki ang mata ko nang marinig na pinatay na niya ang shower, mabilis akong pumikit ng mariin at nagpanggap na tulog.
Hindi ko marinig ang yapak niya kaya pinilit kong marinig ito para malaman kung nasaan siya. Pero wala talaga, kaya nagpa siya akong sumilip, isang mata ko lang ang binuksan ko at hawak ng mahigpit ang kumot sa magkabilang kamay. Nanlaki ang mata ko nang makita na nakaharap si Hayes sa akin at inaayos ang suot na polo. Tinutupi nito ang dulo hanggang siko niya. Napatikip ulit ako ng kumot nang makitang angat ang tingin niya sa akin. Napabuntong hinga ako at kinutusan ang sarili, bakit hindi ko man lang kasi naramdaman na nasa paanan na siya ng kama. Sok. Marin kong itinikom ang labi dahil sa narinig. I know you're awake, no need to pretend. Dahil sa sinabi niya, dahan-dahan kong inilabas ang ulo sa kumot at tiningnan siyang matam na naktingin sa akin. If you're thinking what happened last night, mamaya ako babawi. I'll know you'll be tired. Nakangisi niyang saad at tumalikod na. Nag-init ang pisngi ko sa sinabi niya. So, yun pala ang purpose niya. Kaya hindi na niya ako pinilit pa, dahil alam niyang pagod ako. Bakit parang tuwang-tuwa pa akong malaman na parang nag-aalala siya? Nababaliw na siguro, ako, matagal ko nang ibinaon to, pero bakit parang nararamdaman ko ulit? Hindi pwede, hindi kami pwede. Sa mga nangyayari ngayon sa buhay namin, marami kaming mga sekreto sa isa't isa. Kinamumuhian niya din ako, at sa paglipas ng panahon sa mga ginagawa niya sa akin. Malapit na din akong mamuhi sa kanya, kung hindi ko lang alam ang kasalanang nagawa ng Tatay Ronaldo ko. Kailan ba kasi magpapakita si Tatay? Zero kung magpapakita pa ba siya. Pero sana naman, magpakita ulit siya. Kapag nakausap ko si Amanda, balak ko na talagang umamin at humingi ng tawad. At sana hindi pa huli ang lahat, sana hindi pa ako huli, sana mapatawad niya pa ako.